napunta roon. Pero ginamit yun ng dragon para makapagpakawala ng bola ng asul na apoy papunta kay Tekchi. Sumugod si Rin para iligtas siya, pero itinulak ni Ana si Tekchi at tinanggap ang atake. Some-ire ang pag-atake sa tiyan niya at sa kanyang huling sandali. Nahiga siya sa mga bisig ni Tekchi at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Naalala niya kung paano siya lang ang nakakita sa kanya bilang isang babae at hindi isang kasangkapan at hiniling na maging kaibigan niya ito kung sakaling makaligtas siya. Ngunit pagkatapos ay huminga na siya ng malalim at pumanaw sa mga bisig nito. Ang pagpanaw niya ay nagpagalit kay Tekchi at sinimulan niyang sisihin ang sarili dahil hindi niya sineseryoso ang kanyang kapangyarihan at hindi sapat ang kanyang pagsasanay. Pagkatapos ay tinawag niya si Ariel at sinabi na alam niyang nakikinig ito at sinabihan na ibigay na nito sa kanya. Sumigaw siya ng malakas at sinabihan si Ariel na ibigay na nito sa kanya ng buong lakas at si Ariel ay tumugon. Dot ang tawag niya at sinasabi nitong ito ang uri ng matinding emosyon na hinahanap niya mula sa kanya. Bigla na lang nasumpungan ni Tekchi ang sarili sa isang lugar kung saan nakausap niya si Ariel at humingi ito ng paumanhin dahil hindi niya maibigay ang kapangyarihan nito sa kanya tulad ng dati. Sinabi nito sa kanya na kailangan muna nilang gumawa ng isang formal na kasunduan at para magawa yun, dapat tawagin ng tagatawag ang espiritu at hingin ang kapangyarihan nito. At pangalawa, Yun sa kanya iba dapat naman, nilang kapayas. tanggapin ng buo ang kapangyarihan yun. Matapos malaman ito, hiningi ng tawad si Tekchi dahil sa pagsigaw niya rito at gumawa sila ng kasunduan. Dahil dito, naging ganap na tagatawag si Tekchi at Yung bumalik sa sa akin, kanyang mangga. katinoan sa totoong mundo. Gamit ang bagong kapangyarihan ito, sinabi niya kay Rain na alagaan ang katawan ni Ana at saka lumapit sa dragon habang sinasabi kay Ariel na mag-aayos sila ng isang santukan. Nang makita siya ng dragon, pinuri nito ang kanyang tapang at tinanong ni Tekchi ang dragon tungkol sa layunin nito at kung ano ang gagawin nito para umatras sa digmaan. Sinabi ng dragon na kung ipapakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, sasagutin nito ang lahat ng kanyang katanungan at iiwan ang lugar na ito. Pagkatapos noon, nagpakawala ito ng pinagsamang apoy mula sa dalawang bibig nito at sinalubong ito ni Tekchi ng malakas na hangin gamit ang kanyang kamao. Sa una ay tila pantay ang kanilang kapangyarihan, ngunit kalaunan ay namayani si Tekchi at itinulak. Itinapon niya ito sa lupa. Pagkatapos nito, sinabi ng dragon na natutuwa ito sa nakita nitong lakas at ipinahayag na naglilingkod ito sa isang ginang at ang layunin nito Grabe, subukin guys, ang sarap. tunay niyang lakas. Sinabi rin nito na simula ngayon ay patuloy siyang gagabayan ng ginang ngunit kinakailangan nito para sa bansang ito at sa mundo. At pagkatapos ay lumipad palayo bago sinabihan ang binata na maging matatag kung ninanais nitong protektahan ang mga mahalaga sa kanya. Samantala, nakita natin ang emperador na nag-uulat sa mahiwagang ginang kasama ang isa pang nakabalulang katulong at sinabihan niya ito na nakipagkasundo na si Tekchi sa espiritu ng hangin. Sinabi ng ginang na panahon na upang ihanda ang susunod nitong patnubay at na pagkatapos ng isang bayan ay isang bansa. Pagkatapos ng digmaan, unti-unting itinatayo muli ng mga aspires ang kanilang bansa, ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, nagdusa sila ng malaking kawalan at nakita natin si Tekchi na naglalagay ng mga bulaklak sa tuntog ni Ana at sinasabi sa kanya na bantayan siya mula sa langit. Pagkatapos noon, pinuntahan niya si Linia at ang iba pa at ipinakilala sa kanila si Ariel sa pamamagitan